Yan lang. Ganyan lang. Katatapos nilang kumain, tapos energetic na naman, kaya naglalaro-laro na naman siya ngayon mag-isa. Tuturo ko sa inyo kung paano ko binigyan ng laruan, ginawa ng laruan, itong pusa ko na bagong dating dito sa bahay, which is 2 months old lang siya. Siya si Nog-Nog na black cat. Kasi syempre minsan yung mga pusa natin, para hindi sila mabored, para hindi sila mabagot, lalo na mag-isa lang siya, mag-isa lang sila, halimbawa isa lang, wala pang kasama, kailangan para hindi sila mabagot, hayaan din natin sila maglaro, kailangan din nila mag-enjoy para ma-feel nila na ano sila, existing sila at hindi sila parang ano lang, tambay lang sa bahay. Kasi pag ganun, parang mas lalo silang nawawala ng worth, nafe-feel nila na parang ano ba ako dito sa bahay na to, display lang ba ako rito. So anyway, ayun na nga, kaya ginawa ko siya ng DIY na laruan lang to, kasi mag-order pa ako sa online, ang tagal pang dumating, tsaka magkano lang naman, mura lang yun, tapos mas mahal pa yung shipping fee, di ba? So gawa na lang ako kasi ang laruan naman nila hindi naman ito magtatagal sa kanila eh. Pag napagsawaan na nila, maghanap na sila ng ibang pagkakalibangan. So anyway, ito paper ball to. Itong papel na ginamit ko rito, ito yung mga scratch paper lang. Dati pa kung saan ko lang kinuha. Tapos nilamukot-lamukot ko lang siya para maging bilog na bola. Tapos, edi bilog na siya, no? Parang bola na siya. Anayin nyo lang, kung trick nyo hulmahin para mas bilog siya talaga, nasa sa inyo na yon. Pero kahit hindi naman siya sobrang bilog, as long as parang hugis na rin siya ng round, okay na yon. Tapos, nung nabilog na siya, tinalian ko siya at pinalutan ko ng packing tape. Yung clear na packing tape, ang ginamit ko. Pero pwede rin naman yung masking tape na parang kulay brown. Diba? Pwede rin yun. Basta tape something na magbabind sa kanya. Ngayon, habang nilalagyan ko siya ng packing tape, pinaikot-ikot ko na rin to sa bilog. Itong ribbon. Ribbon to eh. Actually, alam ko familiar kayo kung saan ribbon to. Ribbon to sa cake ng isang brand na ayoko na lang baggitin. Tapos, pinaikot-ikot ko muna siya rito para sumama siya sa pagsisil ng tape. So, hindi sumama siya. Inikot-ikot ko ng ilang, ayan o, nakikita ninyo. Tapos, hanggang sa meron na siyang, tapos kailangan may extra para at least pwede siyang ganun-ganunin. Tapos pwede siya ito naman ipaano sa kanya, ipalaro mo sa kanya. Habul-habulin niya yan. Kasi mas attractive ang mga pusa. Attracted sila sa mga moving objects. Kahit ano pa yan, basta minsan nga daliri mo, ganun-ganunin mo lang. Lalaro-laruin nila yan eh. Tapos, ayun, reminder lang pala, konting reminder friendly reminder. Kung gagamit kayo ng mga strings na ganito, make sure na hindi nyo gagamitin yung mga madali nilang makagat, yung madali nilang mangat-ngat. Kasi hindi natin napapansin yung mga kuting, yung mga maliliit na pusa pa lang. Hindi nila napapansin, hindi sila aware na yung pagngata nila ng mga ganun, nakakakain, nalulunok na pala nila yon. So make sure na ingatan natin yun kasi pag nalunok nila yon, hindi yun maganda sa kalusugan nila. At ako, ang ginamit ko kasi, itong ribbon, kasi kahit ngat-ngatin niya to, hindi naman siya makakakuha ng piraso nito eh. Kailangan mo na mapilas ng mahaba yan bago nila makagat yan. Pero bago nila magawa yun, mapapansin ko na siya nun. Mapapansin ko na si Nog-Nog nun, bago siya makakain ito kasi mapipilas niya muna to bago to, nakaano pa siya rito, intact pa siya rito. So, mahirapan talaga siya. Ngayon, hindi niyo po pwedeng gamitin yung mga sintas kasi gawa siya sa tela, yung mga cotton, anything na telang gawa sa cotton. Tsaka iwasan nyo rin yung straw, yung tali na straw, yung binibili natin usually yung panali lang kung saan, panali sa karton, yung straw na iwasan nyo kasi ayun talaga konting kagat lang doon. Nakakain na nila yung ano nun, yung mga parts nun. Kaya, ayun. So, ayun lang, share ko lang sa inyo kung paano ko binigyan ng munting laruan ng aking muntik din na kuting na si Nog-Nog. 2 months old pa lang siya ngayon. Kaya masyado pa siyang playful. So, instead na antayin pa natin kung kailan darating yung in-order, why not gumawa na lang tayo ng sarili natin, di ba? So, ayun lang. And thank you for watching. I-share ko rin sa inyo yung video namin nung nilalaro niyo to. Yeah, naglalaro siya. Yung Nog-Nog. Play ka lang din. Every day, naglalaro siya. Pinababayaan ko siya maglaro. Mag-isa, even twice a day. O di kaya, nilalaro ko siya kapag hindi ako busy. Ngayon kasi may ginagawa ko, kaya binigay ko sa kanya. DIY lang yung bola-bola na yan. Paper ball, nilagyan ko ng packing tape, binalutan ko ng packing tape. Tapos sinama ko yung ribbon. Kaya lang yung ribbon na yan, kailangan ko siyang bantayan kasi baka may mga ngat-ngat siya.
Kaya kailangan careful lang. Kung gagawa rin kayo ng DIY na ganyan, careful lang din kayo kasi yung kakangat-ngat-ngat-ngat niya ng ganyan, may manakukuha yan ng konti. Kaya bantayan natin. Kaya ribbon yung ginawa ko kasi medyo mahirapan siyang ngatain yan. Kung tela kasi yan, kung strings, mas mabilis na yan makakagat. Yan o. Ganyan lang. Ito tapos nilang kumain. Tapos energetic na naman kaya naglalaro-laro na naman siya ngayon mag-isa. Nahayaan ko lang siya kasi kagabi kasabay niya ako naglaro. Dalawa kami naglaro. Hinarot-harot ko siya kagabi. Kailangan kasi ng mga kitten yan ganyan. Lalo na kapag kuting pa lang sila, yung ganyan maliliit pa. Kailangan nila ng exercise nila yan eh. Kailangan nila ng energizer. Yan. Para naman hindi boring yung buhay nila kahit mag-isa lang sila sa bahay. Maramdaman nila na existing sila tsaka ina-enjoy pa rin nila yung kanilang pag-stay. Lalaki po siya. Siya po si Nog-Nog. Yan, ay Nog-Nog. Ang galing niya maglaro. Masaya na siya sa ganyan. Okay, pag gumulog yung bola na yan, tatakbo siya kasi matatakot siya. Natatakot siya sa gulong pero hinahabol niya rin naman maya-maya. Ayan o, pwede rin kayong gumawa niyan. Ano lang siya, paper ball. Yung scratch paper lang siya actually. Tapos ginanong-ganong ko. Binilog-bilog ko. Tapos binalitan ko ng packing tape niya. And then, nilagyan ko. Pwede kayong gumamit ng kahit anong strings. Basta make sure na hindi niya mangangat-ngat agad yung matibay-tibay. Iwasan niyo yung paggamit ng straw. Yung taling straw. Kasi mabilis niya mangat-ngat yun. Tsaka yung sintas or any kinds na cotton na tela. Mabilis niya maano yung mangat-ngat. Ayan. So, ayan. Wala tayong ginawa kundi panoorin lang yung paglalaro niya. Tapos, yung tulugan niya doon sa ilalim, ginawa ko na siya rin. Yung karton lang din yun. Dati kasi ayaw niya matulog doon, mga first day niya pa lang dito. Ayaw niya matulog doon. Gusto niya diyan sa ilalim ng lamesa pero hindi diyan sa tulugan mismo na yan. Dito siya sa likod ng malaking kaldero. Pero hindi doon, nakita niyo yung karton na yun. Yun yung ginawa ko. Hindi siya doon natutulog, doon siya nagtatago. Pero nung second day niya na, naintindihan na niya na doon siya dapat. Kaya doon na siya natutulog na yun. Yan. Garot-harot na siya. Sorry, medyo malabo yata yung video. Sige, laro ka lang dyan, Nog-Nog ha. Maraming gagawin si Kuya. Enjoy! Thank you for watching po.